Hello mga buddy, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. So sa mga buddy ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ayun, mag-subscribe na kayo. At huwag nyo rin kalimutan na i-follow yung aking Facebook page. So salamat sa inyong lahat mga buddy. So for today's vlog mga buddy, ay meron naman tayong bad news. Bad news talaga buddy, kasi yung brake ng ating sasakyan na Bongo Raptor ay niungot. Ayun buddy, niungot siya buddy. Ang hirap tuyok. So hindi kagaya ditong sa kabila na ano lang sa likod na smooth lang siya. So ito mahirap ituyok buddy. So punta tayo dito sa ating pinakagwapong chief mechanic, Boss Wiggy. So tiningnan niya yung kahimtang ng ating sakyanan. Oh, ayan buddy. So, pinalinis na natin yung mga ano niya, mga, ano bang tawag nito, yung mga sa braking system niya para smooth na yung andar ng, ng brake niya. So, may konting diferensya lang buddy. So, yan ayusin. So, shout out nga pala sa Carmen Car Care Center. So, located dito sa Carmen, Bohol. So, napaganda ng quality ng service ng kanilang atelier. So, recommended ito buddy sa mga may mga car body niya, mga may sasakyan. So, napagandang service yun ng kanilang para sa kanilang customer. So, yan buddy. Yun, continue tayo, no? So, need talaga nito ng mga eksperto buddy sa larangan ng ganito kasi itong ating Bongo Raptor ay electronics. So, kapag ay nayaan lang natin ito buddy, siguradong buslot yung ating bulsa. So, ayun, pinaayos na natin ito agad-agad. So, yan buddy. Ito yung, gibitay. So, ayun, meron ding mga gas-gas ito buddy kasi ginamit na namin ito sa aming sa ating farm. So, meron na talaga itong konting mga galos buddy. So, nga pala buddy, kukuha sana tayo ng mga organic fertilizer. So, gagamitin natin ito para sa ating farming. So, urban farming buddy. So, sa mga buddy ko dyan na mga walang mga lupain na matamnan, so, ituturo ko sa inyo para makatanim kayo. So, ayun, urban gardening tayo. Urban gardening farming. So, napakaganda dyan, buddy. Yan yung, kasi less yan na maintenance compared sa farm talaga yung mga malaki. So, yan, buddy. Tapos na yung ating, service, no? Ito na. Itaod na yung yantas. So, okay na yan, buddy. Solve na yung problema. So, meron lang konting diferensya, pero na okay naman. So, napakadali lang itaod. So, meron silang ginagamit. So, yan buddy, ay nakauwi na tayo. So, wala naman akong nakita na diferensya buddy. So, ayan, ating Bongo Raptor. So, kukuha lang tayo doon sa ating pagkukuha ng organic fertilizer buddy. Tara, samahan niyo ako kumuha ng mga substrates na ating gagamitin buddy. So, ayan buddy, ay papunta tayo sa ating pagkukunan ng substrate na ating farm. So, ayun, pinakagwapo, buddy. Ayan, nagsalita. So, okay naman yung ating Bongo Raptor, no? Wala na yung diferensya niya. So, yung anong nakaraan, buddy, medyo mainit yung kanyang yantas. So, at saka mabaho. So, ayun, pinacheck natin. So, na-okay naman siya, buddy. At ayan, papunta na tayo. Kukuha tayo ng mga substrate. So, sa mga buddy ko dyan na nagpaplano na magtanim, walang lupa silang pagtamnan. So, ayun, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa. Sa susunod na yun buddy, meron kayo na magkuha muna tayo ng mga materials na gagamitin buddy. So, ayan, papunta tayo. Kukuha tayo ng substrate. So, itong substrate na to buddy, ito yung kadalasan na ginagamit sa mga may gulayan buddy. So, napakaganda nito kasi organic ito nga pataba, organic fertilizer. So, talo pa nito yung mga, inorganic fertilizer na nabibili dyan sa mga inyong mga agribet. So, napakaganda nito buddy, 100% effective ito. So, yun, isod nilang haluan nila ng lupa, kunting lupa. Ayan, na-solve, buhay na yung pananim dyan. So, kung mga talungan, pwede dyan. Mga talungan, kahit sili, adyan. So, ayun, puntahan natin kung saan natin ito makukuha, buddy. Napakarami naman ito sa amin, buddy. Pero, yung ibang mga farmers ay hindi nila ipakuha yung sa kanila. Yung mga, buddy, yung mga latang, dayami.
Yan yung isa sa pinakamagandang abono sa ating mga gulay. So, ayun, kukunin natin buddy. So, ayun, samahan nyo ako. Buddy, ayan, puntahan na natin yun buddy. Nandun nga pala ang ating pinakagwapong si Boss Yuli. Nandun sa, kumukuha na ng abono. Puntahan natin kung meron na ba siyang nakuha. So, ikakarga natin buddy. Depende kung ilang sako ang makarga dito sa ating Bongo Raptor. So, depende na rin buddy kung marami yung abono na nandun. So, pwede tayo kukuha doon. So, ito nga pala buddy yung papuntang aking palayan. So, nagbuwag-buwag ito buddy. So, meron ding area na nandun sa kabila. So, dito tayo kukuha kasi dito yung una nating harvest na palay. So, yun. Medyo malayo pa ito buddy. Mga ilang ilang kilometers. Mga siguro nilakbay ko mga 10 kilometers na. Kunin natin yung ating mga abono. So, enjoy lang kayo sa view buddy no, sa ating tanawin. Patay, may traktor sa una ni. At tayo nanigop po. Yan po ang itawahan ng sao naman At tayo padigida ng likod. Training style lah ni. Bigo baka ni. Kalang. Tiyo na. Alay pa na. Gusto ta? Okay. So, yun, nakalusot tayo buddy. Okay. Malapit tayong maipit doon buddy. Na maliit yung maliit yung nagyanan. Dalan papunta dito. So, ayun. Kung may kayo buddy, ay mas maganda buddy, magmotor na lang kayo kapag ay pupunta. Pero meron naman tayong kukunin na mga abono dito. So, buha tayo doon. So, ayun na buddy tanaw ko na. Nandun ba kaya si Boss Yuli? So, ating puntahan doon si Boss. Ay, nakalimutan ko magdala ng tubig buddy. Baka nauhaw si Boss Yuli. So, na. Managis Boss Yuli. Kala ko wala. Ayun, may nakuha na siya buddy. Marami na. So, ito yung sinasabi ko buddy na napakagandang gamitin buddy na abono. Ha? Dito. Tiya, blaga? Ito ba? Boss Yuli? Boss Yuli. Ito ba ito na? Nagana na 14 ra, gisi, nag-isa. Ito pa ng kuanan. Tabangan ka na gana na. Nagdagas ako? Yeah, sako. Oo. Boss Yuli? Ito, likod dito nahan. Baking? Oo, baking. Nilata lagi ni Yuli? Ulat. Wala, nilata sa ilaw. Ha? Napilata ni? Pwede naman na, malata, wala kadugayan to na. Malata, ito sa ilaw sa saging. Wala ni, wala na ni. Sa bubuan. Oo.
Wow, nagamay. Ang uban na nila ta. Naipuntat ani uban. Nakasako na yung nada. Ba, pila na. So, ayan ba ito yung sinasabi ko sa inyo na lantang dayami. So, napakaganda nito ba sa mga i-fertilizer sa mga gulay. Sa mga talong, ganyan, sili. Napakataba ng mga gulay kapag nilagyan mo ng ganito ba So, back to the topic ba no? So, yung ating gagawin next vlog ba ay about urban gardening. So, meron kasing mga buddy ko, mga subscribers ko na wala daw silang lupa na pagtamnan. So, sila ay nakatira sa syudad, ayan, urban cities. Wala talaga silang space na magtanim ng mga gulay. So, ituturo ko sa next vlog ko kung paano kayo magtanim ng nasa cities kayo. So, ito, gamit itong dayami. Marami naman yung mga substrates na depende na rin so anong available sa inyong lugar ba pero sa amin ba ang itong lantang dayami, ito yung pinakamarami. So, ayan, sambungguhan yung nakuha namin, napakadami nito ba So, okay lang yung hindi pa nalanta ba merong iba dito mostly hindi pa nalanta. So, ilagay mo lang doon sa lupa ba So, ibasain lang. So, after a time na yan, malalanta niyan ba at magiging yung fertilizer sa yung mga tinanim na mga gulay. So, ayan ganyan. Yan ba 40 kasako yung ating nakuha na mga dayami. So, hindi ito nalata ba kasi napakainit sa amin dito. So, malata lang ito kapag ay may ulan-ulan ba So, marami pa doon ba So, depende na rin ba yung mga substrate nga kukunin nyo. So, ang substrate natin ba ay itong dayami. So, meron ding iba. Merong mga kukupit, ganyan. Rice hull, carbonized rice hull, or vermicast ba yan? Yung tae ng bulate. So, kung marami ang maraming availability sa inyong lugar na ganyan, pwede lang gamitin nyo. Pero sa amin, ito yung abunda ba napakarami nito ba halos lang ay panglabay lang ito, susnugin lang. So, kung gamitin natin para mapakinabangan naman ba So, napakaganda nito ba sa mga gulay. So, kung may bala kayo na organic farming, so haluan nyo ng ganito. So, wala naman kang gagastusin yan. Labor lang magkuha ng ganito karami. So, okay lang yan ba bawi ka naman sa tubo sa iyong mga gulay kasi compared mo dito sa mga sa mga inorganic na mga fertilizer yung nabibili bitaw sa mga agribet ay talo talaga yun ba kung ito yung halo mo sa lupa. So, ito yung pinaka the best na fertilizer. Organic, don't panic is organic ito ba makikita mo talaga yung tubo sa yung gulay ba na tinanim, yung talong after tinanim mo, after a week na, after weeks and ganyan, makita mo talaga yung kanyang pag-usbong. So, maganda talaga ito ba kasi na-compare na namin ito sa tradition na sa inorganic fertilizer. Yung farm natin, yung ginamit natin doon is inorganic fertilizer yon. So, yung mga talaga, urea, Atlas, yung ginamit namin doon. So, dito ba meron na akong natanim. So, next vlog ay iba-vlog ko yon. So, nag-edit pa ako. So, nakita ko talaga yung kaibahan nila. Mas maganda talaga ba as in, super maganda ito compared sa inorganic farming. Dapat nga mag-adapt tayo ng ganito. So sa mga Filipino farmers diyan so mas maganda na mag-adapt tayo sa organic farming. So huwag tayo mapaloko sa mga technician ba kasi yung mga technician ay hindi sila mga expert na mga agriculturist. So sila yung mga para salesman siya para makabenta sa kanilang mga produkto. Pero kapag ay sundin mo talaga ba yung pinaka-basic, pinaka-foundation ng farming ba? Yung talagang organic farming ang pinakamaganda. So, wala talaga makatalo doon ba? Lalong-lalo ng ganitong mga substrate na yung ginagamit. Mga latang dagami, mga kukupit, yung carbonized rice hull, vermicast. So, ayun. Maganda yun ba Talo ang
inorganic farming sa organic. So, ayan buddy. Marami na kaming nakarga, no? So, iuwi na namin ito buddy. Para idiligan ng tubig kasi meron pang mga dayami dyan na nasa nakarga namin. Hindi pa siya nalata kasi wala pang gaanong ulan dito sa amin. Pero time goes by buddy ay malalata naman yan buddy. So, ano lang yan, ihalo lang natin yan sa, ayan, diniligan namin, no? Ihalo lang natin yan sa lupa, tsaka pagkatapos ay ipasok yan sa sako. Dilig-diligan yan buddy. Meron nagong tanim, dilig-diligan lang araw-araw para hindi siya masyadong mainit. Time goes by, so malanta na yan. So kapag ay nalanta na yan, magagamit ito ng ating tanim na kanyang fertilizer. So napakaganda yan buddy. So i-update ko kayo palagi sa ating urban gardening series. So ayun yung ating topic. So napakaganda nito buddy kasi nasubukan na namin halos lahat buddy na mga techniques sa pag-farming. So gardening ayan. So ayan atin itong silayan buddy. So salamat. So I hope na meron kayong natutunan sa aking vlog. So ayun buddy, itong ating so next vlog buddy ay turuan ko kung paano ito ihalo sa lupa para same proportion, same mixture lang ito lahat buddy. So yan buddy. Thank you sa ating mga suporta nyo. So see you in the next video buddy. Bye bye sa inyo buddy. I hope na hindi kayo magsawa sa akin. So ayan, salamat talaga.